Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kwentong ito ng aking kapatid tungkol sa pamilya ng kalaro ng aking pamangkin na anak nito. Nangyari po itong kwentong ito noong taong 1998 doon sa lugar nila sa Aklan. 9 na taong gulang ang aking pamangkin ng mga panahong iyon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosalinda. Ang pamangkin ko naman po ay ikubli natin sa palayaw na Nene. Ayon sa kwento sa akin ng aking kapatid na si Ate Maya, may magpamilya raw ang napadpad sa kanilang lugar. May anak rin ang mag-asawa na kasing edad ni Nene. Galing sa ibang probinsya ang magpamilya at nakikipagsapalaran sa lugar nila. Mabuti na nga lang at mayroong paupahang bahay noon sa lugar nila at iyon ang nakuha ng mag-asawa. Hindi naman gaanong magkakalayo ang mga kabahayan sa kanilang lugar. Subalit, iilan din naman ang mga kapitbahay nila. Madalas pa ngang wala sa mga bahay nila ang mga tao roon dahil may mga trabaho. Sa tuwing walang pasok si Nene ay nakikipaglaro siya sa anak ng mag-asawa. Sa katunayan, mababait rin naman ang mag-asawa at hinahayaan ang kanilang anak na makipaglaro doon kay Nene. Yun nga lang, hindi pwedeng pumunta sa bahay nila si Nene at hindi rin pwedeng lumayo ng husto sa kanilang inuupahang bahay ang kanilang anak. Noong una, inakala ni Ate Maya na natural lamang iyon dahil baka iyon ang nakasanayan nila sa pinagmulan nilang lugar kung kaya nirespeto na lang niya ang mag-asawa. Nakikipagkwentuhan din naman ang mga taong ito sa kanya, subalit kahit na ganoon ay hindi buo ang tiwalang ibinibigay ng aking kapatid sa kanila. Hindi ko rin naman masisisi ang aking kapatid lalo na at dayuhan lamang ang mga ito sa kanilang lugar at hindi nila lubos ito nakakilala. Halos araw-araw, pagkatapos ng klase ay naglalaro ang dalawang bata. Hindi pa kasi nag-aaral ang anak ng mga ito dahil hindi na raw tumatanggap ang eskwelahan ni Nene ng transferee kung kaya madalas sa bahay nila ang bata at lumalabas lamang kung maglalaro na sila ng aking pamangkin. Noong una ay nasa maayos naman ang lahat. Subalit nang lumaon ay tila nagsimulang makapansin ng kakaiba si ate sa magpamilya. Isang beses kasi noon, habang naglalaro ang dalawang bata, lumapit si ate kay Nene dahil pupunasan sana nito ang likuran ng kanyang anak na noon ay pawisan. Habang naglalakad daw papalapit si ate sa dalawang bata ay nag-uusap ang mga ito. Maglaro naman tayo minsan sa bahay ninyo, Shobi. Wika ng aking pamangkin sa kalaro niyang si Shobi. Dito na lang tayo maglaro. Baka kasi pagalitan tayo ni nanay at tatay kapag sa bahay tayo maglalaro. Baka hindi kanila tantanan kapag ganoon, pati ang pamilya mo. Kung naman ni Shobi sa kanya. Dahil sa bata pa silang dalawa, marahil ay hindi nila lubos na naiintindihan ang kanilang mga sinasabi. Hindi muna umawat si ate sa kanilang usapan at pinakinggan na lamang ang dalawang batang nag-uusap. Bakit naman sila magagalit? Bakit? Hindi nila tatantanan ng pamilya ko?
Tanong naman ng aking pamangkin. Hindi alam ni ate, ngunit biglang sumeryoso ang mukha ni Shobi dahil sa tinanong ni Nene. Sige na nga. Basta, secret lang natin ito ha. Huwag mong ipagsasabi kahit sa mga magulang mo, ha? Promise ba yun? Saad naman ng bata. Napatango na lamang ang aking pamangkin dahil doon. Sabi kasi ni nanay sa akin, huwag raw ako magdadala ng ibang tao sa bahay dahil baka malaman ang secret ng pamilya namin. Kapag daw pumunta ka sa bahay namin, gabi-gabi ka nilang dadalawin. Panimulang wika ng bata habang ang pamangkin ko naman ay nakikinig lang. Sabi kasi ni tatay, mga aswang raw sila. At kapag lumaki daw ako, ay magiging kaisa na rin ako tulad nila. Dagdag na salita pa ni Shobi. Nang mga sandaling iyon, hindi alam ni Ate Maya kung paniniwalaan niya ang sinasabi ng bata dahil bata lang ito. Subalit kahit na ganoon, hindi niya makikitaan ng pagbibiro ang mukha ng bata. Dahil doon ay natakot si ate para kay Nene. Nagkunwari naman si ate na hindi narinig ang pinag-uusapan nila at tinawag nito si Nene. Sabi ko na nga ba at naglalaro na naman kayo ni Shobi. Ne, umuwi ka na. Hinahanap ka na ng tatay. Kaagad namang napatayo si Nene at pumunta kay ate. Iniwan naman nila si Shobi nang mag-isang nakaupo sa damuhan. Bago tuluyang makaalis sina ate ay napalingon pa siya sa bata. Nakita niya na nakatingin ito sa kanila habang seryoso pa rin ang kanyang mukha. Bigla namang nangilabot si ate dahil sa pamamaraan ng pagtitig sa kanya ng bata. Simula ng araw na marinig iyon ni Ate Maya, gusto man niyang pigilan si Nene na makipaglaro kay Shobi ay hindi niya nagawa ito. At dahil doon ay binabantayan na lamang niya ito ng maigi. Kapag magdidilim na at hindi pa nakakauwi si Nene ay sinusundo na nito sa kung saan man naglalaro ang dalawang bata. Napukaw rin noon ang kuryosidad ni Ate Maya tungkol sa sinabi ni Shobi na aswang ang pamilya nila. Kung kaya gusto sana niyang malaman kung totoo iyon o hindi, ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Iniisip kasi niyang kung sakaling totoo man na hindi sila tatantanan kung sakaling gawin niya ang bagay na iyon ay mapapahamak lamang ang pamilya niya. Hanggang sa isang beses, inakala noon ni ate na maglalaro sa madalas nilang paglaruan ang dalawang bata kung kaya hinayaan na muna ni ate ang aking pamangkin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ang hindi niya alam, pinagsabihan pala ni Shobi si Nene na maaari silang maglaro sa bahay nila dahil may pupuntahan ang mga magulang niya at siya lang ang matitira sa kanilang bahay kung kaya kailangan niyang bantayan ang bahay nila. Ayon pa kay Shobi, sinabi raw ng kanyang mga magulang sa kanya na kung gusto niyang maglaro ay puntahan na lamang niya si Nene
doon sa kanilang bahay. Nagdadalawang isip pa noon si Nene, subalit mapilit itong si Shobi, kung kaya hindi na siya nakapagpaalam kay ate na pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Masayang masaya pa raw si Shobi habang hinahawakan ang kamay ni Nene patungo sa kanilang bahay. Napapalingon naman noon ng aking pamangkin dahil natatakot daw siya. Hindi niya magawang makawala sa pagkakahawak ng kanyang kaibigan dahil mahigpit raw ito, kung kaya napatinaod na lang siya. Nang marating daw nila ang bahay nila Shobi ay nakasarado ang kanilang pinto. Huminto pa raw ang aking pamangkin at sinabi rito na baka pagalitan siya ni ate kapag ginawa niya iyon. Naku, Shobi, uuwi na lang ako. Natatakot kasi akong pagalitan ni nanay eh. Baka hinahanap na niya ako. Wika ng aking pamangkin. Matalim daw siyang tiningnan ng kanyang kaibigan at pinagsabihan na wag uuwi sa kanilang bahay dahil magagalit ang mga magulang niya kapag ganoon. Sige ka, kapag magagalit mga magulang ko, dadalawin ka nila sa bahay niyo. Iyon raw ang sinabi ni Shobi kay Nene, kung kaya pumasok na lang din ito sa kanilang bahay. Bigla na lang daw tumawa ng malakas si Shobi, kung kaya kinabahan si Nene. Nang nakapasok na sila sa bahay ni na Shobi ay napatakip ng kanyang ilong itong si Nene. Naaamoy kasi niya ang napakalansa ng loob ng bahay. Inanyayahan daw ni Shobi si Nene na pumasok sa kanilang silid upang doon sila maglaro. Hinila niya ang aking pamangkin, kung kaya hindi na ito nakatanggi. Nang makapasok sila sa silid nila Shobi ay nanlaki ang mga mata ni Nene dahil sa kanyang nakita. May bahid daw kasi ng dugo sa unan ng kanyang kalaro. May mga pinggan din sa mesa ng kanyang silid na tila hindi pa naliligpit. Pinilit daw ni Shobi si Nene na makipaglaro sa kanya kahit pa nagpupumilit siyang umuwi dahil natatakot na siya. Shobi, uuwi na ako. Uuwi na ako. Paulit-ulit na sabi ni Nene, subalit isinarado nito ang pinto ng silid nila para hindi makalabas ang aking pamangkin. Nagtataka naman ng mga oras na iyon si ate kung bakit hindi niya makita si Nene sa lugar kung saan sila madalas maglaro ni Shobi. Dahil doon ay kinutuban si ate, kung kaya tinungo niya ang bahay ng magpamilya. Nang makarating siya roon ay narinig niya ang boses ni Nene na nagsasabing uuwi na siya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay ng magpamilya at biglang napatakip siya sa kanyang ilong dahil sa masangsang na amoy na nasinghot niya. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang boses at nang matunton ay kaagad niyang kinatok ang pinto ng silid. Laking gulat niya nang buksan iyon ni Shobi. Dali-dali niyang hinila si Nene dahil sa nakita niyang mga bahid ng dugo sa unan ng bata. Walang lingon-lingon silang umalis doon. Nakaramdam naman ng galit si ate dahil sa ginawa ni Shobi kay Nene. Subalit kahit na ganoon ay hinayaan na lamang niya ang bagay na iyon basta't ang mahalaga ay naiuwi niya ang kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi nakatulog sina ate.
Iyak kasi ng iyak si Nene dahil ayon sa kanya ay may nakakatakot na nilalang siyang nakita nang sumilip siya sa bintana ng kanilang silid. Narinig niya kasing may sumisitsit roon kung kaya sumilip siya at nakita niya ang dalawang mabalahibong nilalang na nasa labas at nagbabantay sa kanya. Binantayan nila ang bata at nilibot ang labas ng bahay ngunit wala naman silang nakita. Sinabi naman ni ate sa kanyang asawa ang tungkol sa magpamilya na aswang ang mga ito. Kinaumagahan, pinuntahan nila ang inuupahang bahay ng magpamilya ngunit wala ng tao. Marahil dahil nalaman ang sikreto ng mga ito na aswang sila kung kaya lumisan ang mga ito at walang nakakaalam kung saan sila tumungo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at paki-shoutout po ang pamilyang Ayaton. Gumagalang, Rosalinda. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito sa inyong channel. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandro. Ang kwentong ito ay naging karanasan ko kasama ang aking kapatid. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Seryo. Ang nakababatang kapatid ko na si Seryo ay masasabi kong may pagkapilyo. Matigas ang kanyang ulo at may pagkabasagulero. Kadalasan, umuuwi itong may mga pasa dahil nakikipagbasag ulo ito sa kalye. Kinatatakutan siya ng mga maaangas sa aming lugar. Siya po yung tipo ng taong kapag sinabing mananaksak ay talagang sasaksakin ka. Iyon ang tanging dahilan kung bakit ayaw sanang pag-aralin ng aking mga magulang itong si Seryo. Hindi na nila kasi makontrol ang ugali noon, lalo na kapag nalalasing ito. Madalas magwala si Seryo kapag nasa espiritu siya ng alak. Ni ayaw makinig kapag pinagsasabihan. Ang tanging gusto niya lang ay masunod ang lahat ng kagustuhan niya. Minsan nga, kami pang dalawa ang nagtatalo dahil lang sa ayaw ko ang kanyang estilo kapag nagwawala. Nakakahiya sa kapitbahay at kung minsan nagiging dahilan pa para iwasan kami ng nakararami. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Talagang may mga panahong naiinis ako sa kanya, sa kanyang ginagawa dahil alam kong nagagawa niya lang naman ito dahil wala siya sa tamang huwisyo. Gaano man kami kagalit ay pinalilipas na lamang namin ito ng aking mga magulang. Dahil naaawa naman sila rito. Inihabili na lamang nila sa akin ang aking kapatid, Kuya Bari. Ayon kay nanay, sasamahan at babantayan ko raw palagi ang nakababata kong kapatid dahil baka kung ano na namang katarantaduhan ang kanyang gagawin at tuluyan siyang mapahamak. Magsilbi daw sana akong gabay kay Seryo dahil ako naman itong panganay sa aming dalawa. Wala din naman akong problema doon, Kuya Bari. Sinunod ko ang nais ni nanay at ipinangako kong hindi ko siya pababayaan. Kung saan naroroon si Seryo ay naroroon ako at kung nasaan ako ay isasama ko siya. Hindi na halos kami naghihiwalay kaya tuloy si Seryo palagi na ding nakabuntot sa akin saan man ako magpunta. Isang araw, niyaya kami ng kaklase niya na makipista sa kanilang baryo.
Ang kaklasing iyon ni Seryo ay ang madalas niyang tuksuhin dati na aswang daw. Dahil doon, nag-usap kaming dalawa kung talaga bang sasama kami o hindi. Ako kasi ay masama ang aking kutob na may kung anong mangyayaring hindi talaga maganda roon. Ayaw ko mang magpunta kami ay hindi ko naman mapigilan itong si Seryo. Gusto niyang mapatunayang inosente ang kaklase naming dati ay kinatatakutan sa kanilang klase. Kung kaya't responsibilidad kong samahan si Seryo at huwag pabayaan. Seryo, talaga bang sasama tayo sa kaklase mo, ha bunso? Alam mo namang hindi natin kilala ang pamilya nila, di ba? Natatakot ako na baka mapahamak tayo dahil masyado tayong kumpiyansa sa pagsama sa kanya. Wika ko sa kapatid kong si Seryo. Kuya, oo naman. Minsan na nga lang tayo niyayaya, tatanggi pa ba tayo? Wika niya sa akin. Napatawa naman ako noon dahil agad kong naisip ang panunukso niya sa kaklaseng niyang si Moon. Teka, papaano kung totoong aswang iyon? Baka magsisilang tayo sa pagpunta roon, ha? Sabi ko pa sa kanya. Walang nagawa si Seryo kung hindi napatawa na lang siya sa aking sinabi dahil hindi naman daw siya takot sa aswang at mas mabuting araw kung malaman namin ang tunay na tinatago nitong si Moon. Sinabi pa niyang baka siya pa nga ang kakatay sa mga aswang kung magkataon. At dahil nga napagkasunduan naming sumama, nakipista nga kami, Kuya Bari, sa baryo ni Moon. Dalawa lang kami ng aking kapatid ang niyaya niya. Bagay na siyang ipinagtataka ko. Nagtanong ako sa kanya pero tanging tugon niya ay ayaw sumama daw ng ibang niyaya niya. Napakaraming rason at pasakali. Mabuti na lang daw at hindi kami gumawa ng rason at mas piniling sumama sa kanya. Nagsimula na kaming lumakad at pagdating namin sa baryo ni Moon, nagtaka kami dahil parang kakaunti lang ang mga taong pumupunta roon. Matatamlay ang mga tao at wala man lang palatandaang may pinaghahandaan sa baryong iyon. Moon? Pista ba talaga rito? Bakit walang gaanong tao? Tanong ko sa kaklase ni Seryo na nooy parang sabik na sabik. Ako man ay mas naging lamang ang kaba kaysa sa pananabik. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Oo naman, pista rito. Baka hindi pa dumadating ang mga panauhin. Pero pagdating natin sa bahay, makikita ninyong marami ang aming handa. Wika niya sa akin na agad ko namang tinanguhan. Nagpatuloy ako sa paglingon-lingon sa paligid. Kahit nga simpleng banderitas na kadalasan hindi nawawala sa mga pista, ay wala nga akong nakikita. Ayaw ko lang kasing magtagal ang usapan namin dahil may kakaiba na akong nararamdaman sa lalaking iyon. May munting boses na palaging nagpapaalala sa akin na huwag masyadong maging kumpiyansa. Gaano man namin kakilala si Moon, mananatiling estranghero pa din ito sa aming dalawa ni Seryo. Pagdating namin sa bahay ni Moon, tumambad kaagad sa amin ang napakaraming handa. Humahalimuyak ang bango noon at kaagad kaming natakam at nakaramdam ng matinding gutom. Subalit bago kami magsimulang kumain, nagwika pa si Moon sa aming dalawa ni Seryo. Pagkatapos nating kumain mag-inuman naman tayo. Sayang naman ang binili kong alak kung hindi man lang iyon maiinom. Napatitig ako sa aking kapatid at saka hinintay ang kanyang magiging sagot. Uy, sige ba? Kahit anong alak yan, hindi ako umaatras dyan.
maangas na wika ng aking kapatid. Napailing naman ako dahil sa naging tugon niya, dahil parang napakayabang niya ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Gusto ko man siyang sawayin ay pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Wala din namang mangyayari kahit pagsabihan ko pa siya dahil talagang iinom pa rin niyang si Seryo. Sinisiguro ko na lang na kung malasing man siya ay alam kong hindi ako iinom. Maging ang ibang tao na naroroon ay napalingon na rin kay Seryo. Kasunod noon ay nakita kong nagbubulungan sila, kaya nakaramdam ako ng kilabot. Mas lalong tumindi ang hinala kong may kung anong kababalaghan nga sa baryong ito na kailangan kong matuklasan. "O ano kuya, tara inom tayo," wika ni Seryo. Ayokong uminom, masama kasi ang aking pakiramdam." Pagdadahilan ko na lang sa kanila. Napatitig naman sa akin ang aking kapatid at parang hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Naiintindihan ko naman iyon dahil hindi naman talaga ako tumatanggi kapag umiinom. Hindi nga lang ako kagaya ni Seryo na kapag nalalasing ay talagang nagwawala pa. Dahil doon, pasimple kong inilapit ang aking bibig sa kanyang tainga para bumulong. "Seryo, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito at maging sa mga tao rito. Pakiramdam ko may hindi maganda silang gagawin talaga sa atin." Seryoso at may halong takot na wika ko noon. Napailing naman si Seryo dahil sa aking sinabi sa kanya. Umiling ako at saka sinabing hindi talaga ako iinom. Noong mapatitig sa akin si Mon, napawika na ako. Mon, ayokong uminom. Masama kasi ang pakiramdam ko. Sinamahan ko lang talaga kasi itong kapatid ko dahil baka pagalitan ako ng aming mga magulang." Ngumiti naman si Mon at tumango lang ito sa akin at animoy naniwala siya sa aking paliwanag. Kumain kami noon ng kumain ni Seryo hanggang sa maramdaman naming busog na kami. Alam kong pinagmamasdan kami ni Mon simula pa lang nang kumain ako. Gusto ko man siyang sitahin, pinipigilan ko na lamang ang aking sarili. Ayaw ko namang matawag na masungit lalo na't nasa baluarte kami ng kaklase ni Seryo. "Oh, busog na kayo?" tanong sa amin ni Mon nang makitang tumigil kami. Agad namang kaming napatango bilang tugon sa kanya. Matapos naming kumain, nagpahinga lang sina Mon at Seryo. Makaraan ang humigit kumulang 15 minutong pagtatambay at saka pag-uusap sa labas ng kanilang bahay, nagkayayaan na nga silang mag-inom. Ako naman, Kuya Bari, ay naupo lang sa tabi ng aking kapatid at saka sumabay sa kanilang kwentuhan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang kami ay nag-uusap, may lumapit sa aming isang lalaki. Ipinakilala siya sa amin ni Mon na pinsan daw niya. Dahil doon, nakisabay siyang mag-inom sa dalawa. Ay naku, ang tigas talaga ng ulo nitong Seryong ito. Sinabihan ng wag nang iinom pero uminom pa rin. Naku, lagot ako nito mamaya sa aming mga magulang. Saad ko na lang sa aking sarili. Habang nag-iinuman sila, Kuya Bari, nakita kong panay ang bulong ni Mon sa kanyang pinsan. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pangamba.
lalo pa at mga dayo lang kami sa lugar na iyon. Maya-maya pa, tumayo ang lalaki at saka nagsalita. "Insan, mga kaibigan, mauna na ako ha." Kumaway siya kay Seryo at nang medyo makalapit na siya sa akin, tinapik niya ako sa aking balikat. Sa hindi ko malamang dahilan, biglang bumigat ang aking nararamdaman. Hindi ko magawang ipaliwanag iyon, pero parang may kung anong enerhiyang humahatak sa akin upang antukin. Hindi ko kinaya ang kung anumang enerhiyang iyon at tuluyan na akong nawalan ng malay. Bago pa man magdilim ang paningin ko, nakita ko pang nakangisi sa akin si Mon at saka parang may kung anong dinidiskusyon sila ng aking kapatid. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Naalipungatan na lang ako dahil sa ingay ng pagtaga. Pagkamulat ko ng aking mga mata, labis akong nagtaka dahil maraming tao ang naroroon. Tila ba abala ang lahat at puro may ginagawa. Pupungas-pungas akong bumangon at kaagad na bumaling sa aking tabi. Napakunot noon na lang ako nang mapagtantong wala na si Seryo sa kanyang kinauupuan. Teka, nasaan si Seryo? Tanong ko sa aking sarili. Muling nagising ang takot na aking nararamdaman ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Nagpalinga-linga ako at nais ko sanang tanungin ang mga taong naroroon kung nasaan ang aking kapatid. Ngunit parang may pumipigil sa akin. Para bang may bumubulong sa akin na hindi isang magandang ideya ang lapitan ang mga taong nagkakasayahan at animo kinakain na ang mga hilaw pang karne. Napatitig ako ng mabuti sa mga taong iyon at laking gulat ko nang makita kong may mga balahibo sa buong katawan ang mga tao roon. Nanginig ako sa takot nang mapagtantong iba pala ang kanilang anyo sa malapitan. Mapupula ang kanilang mga mata, magulo ang buhok at nangangamoy patay na hindi ko mawari. Minsan ko nang narinig ang kwento tungkol sa mga nilalang na may ganitong anyo mula sa aking abuela. Nakakatakot ang mga nasabing nilalang, walang awa at tuso. Hindi, kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila, sabi ko sa aking sarili. Nagkaroon ako ng hindi magandang kutob kaya palihim akong gumala sa paligid. Nais ko talagang hanapin ang aking kapatid at alamin kung nasaan na siya nagpunta. Naisip kong lumibot sa kinaroroonan ng mga aswang at sinubukang pagmasdan kung ano nga ba ang mga bagay na pinagkakaabalahan nila. Nang masilayan ko ang kung anumang nakapangingilabot na bagay na nasa loob ng malaking kawa, kinilabutan talaga ako ng husto, Kuya Bari. Iyong panginig ko ay walang katulad. Kagaya ng nadarama kong panghihina na hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang makatayo ulit. Biglang nakita ko na si Seryo. Pugot na ang ulo at nakalagay na sa loob ng kawa kasama ang kanyang putol-putol na katawan. Unang beses kong pumalahaw ng iyak pero walang boses. Natatakot ako na kapag sumigaw ako ay mapagbalingan na naman nila ako. Nanlaki ang aking mga mata. Biglang bumuhos ang napakaraming luha. Pinatay nila si Seryo. Pinatay nila si Seryo, ang kapatid ko.
Kinatay nila ng walang kaawa-awa. Saglit pa akong pumikit ng tila matutumba ako sa labis na takot. Hindi ko kayang masilayan ang aking kapatid sa ganoong sitwasyon. Totoong basagulero siya, pero minahal ko ang kapatid ko. Walang karapatan ang sinuman para ilagay nila sa nakahihindik na sitwasyon. Hindi ko kaya na pagmasdan na ganoon ang sinapit ng aking kapatid na si Sergio. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang namin? Hindi ko pa man sila nakikita. Alam kong ako na ang pagbubunto na nila ng matinding sisi. Pumikit ako at nag-isip. Galit na hinarap ko ang mga aswang kahit ang totoo ay hindi naman talaga nila ako napapansin. Mga aswang kayo! Mga demonyo! Hayop ang moon na yan! Nanginginig ang aking buong katawan dahil sa galit, Kuya Bari. Nais kong ipaghiganti ang aking kapatid, pero naisip kong baka maging ganoon din ang aking kapalaran. Maging isang kaawa-awang bangkay na hindi na matutuklasan pa ng aking mga magulang sakaling ako man ay lantakan din nila. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya na lang akong tumakas sa baryong iyon. Masakit man sa akin na iwanan ang aking kapatid, naghanap ako ng paraan para hindi sila magduda na nawawala ako, lalo na't namataan ko pa ang hayop na si Moon sa di kalayuan at tuwang-tuwa sa ginawa niya sa aming magkapatid. Bahala na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga magulang. Ang mahalaga, mailigtas ko ang aking sarili. Masakit man na iwanan ko ang aking kapatid, ngunit mas lalong masasaktan ang aking mga magulang kung kaming dalawa ay mamamatay. Kahit na mag-amok pa ako rito, wala rin akong mapapala dahil pinatay na nila ang aking kapatid. Mangiyak-ngiyak kong wika sabay lingon sa aking kapatid sa huling pagkakataon. Patawarin mo ako, Sergio. Hindi man lang kita na ipagtanggol laban sa mga aswang. Hindi ko man lang narinig ang bawat hiyaw mo sa tuwing kinakatay ka nila. Wala akong kwentang kapatid. Nanlulumong wika ko sa aking sarili, saka piniling tumalikod na lamang. Kuya Bari, mabigat man sa aking kalooban, umalis ako sa lugar na iyon. Nangamba pa nga ako na baka malaman nilang nakatakas na ako at baka habulin nila ako. Kinabahan pa ako nang napagtantong sarado na ang kalsadang kanina ay dinaanan lang namin. Nakapagtatakang nababalot na ito ng makakapal na sanga at halaman. Sinagilahan pa ako ng takot nang maulinigan ko ang nagkakagulo nilang mga boses na pinaghahanap na ako. Panigurado na diskubre na nila sa mga oras na ito ang aking pagkawala. Takbo lang ako ng takbo ng mga panahong iyon kahit na hindi ko naman alam kung saan ako patungo. Ang mahalaga lang sa akin ng mga sandaling iyon ay ang makatakas at makaligtas sa mga walang awang aswang na iyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking pagtakbo noon, nang makarinig ako ng mga pagaspas ng mga pakpak. Dahil doon, napadasal na talaga ako sa Diyos upang hingin ang aking kaligtasan. Hinding-hindi ako magpapahuli sa kanila. Takbo lang ako ng takbo. Halos magkandasugat na ang katawan ko dahil sa mga matatalas na talahib na pumukol sa aking balat. Hindi ko na ininda pa ang sakit na ito
dahil tanging kaligtasan ko lang ang aking naiisip ng mga sandaling iyon. Hindi nagtagal, nabunutan na lamang ako ng tinik noon nang malaman kong malapit na ako sa simbahan ng kabilang baryo. Kahit na nakasara iyon, naghanap ako ng paraan para makapasok. Marahil hindi na nila ako mahahanap sa bahaging ito. Saad ko nang makapasok ako sa simbahan. Noong mga oras na iyon, lumapit na ako sa altar at saka lumuhod doon. Nagsimula na rin akong humagulgol habang nagdadasal dahil naririnig ko ang mga ingay sa labas. Alam kong kapamilya iyon ni Mon at inasam nilang makuha nila ako para makatay rin kagaya ng aking kapatid na si Sergio. Dahil doon, mas nagdasal pa ako ng mataimtim na sana ay iligtas ako ng puong may kapal. Napatalo na lang ako nang marinig ang malalakas na pagbayo mula sa pinto at ang pagtunog ng nakangingilo nilang huni na sa tingin ko ay hindi ko kayang pakinggan. Kapag napasok pa nila ako sa tahanan ng Panginoon, hindi ko na alam kung makakaligtas pa ba ako. Napaluhod na ako roon hanggang sa hindi ko na namalayan ay nakatulog na ako. Hindi ko napansin na nag-umaga na pala. Nakampante na lang ako nang tuluyan ng bumangon ang mga namamahala ng simbahan at nagtaka pa kung ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Napahagulgol na lang ako nang muli kong maalala ang aking kapatid na si Sergio. Yumuko ako at sinabi sa kanila ang aking pinagdaanan, kung papaano ko nakita ang aking kapatid sa kalunos-lunos na sitwasyon. Nagimbal din naman ang kura paroko at ilan pang namamahala sa simbahang iyon. Sabi nila, marami daw talagang aswang sa lugar na pinuntahan namin. Mabuti na lang daw at nakaligtas pa rin ako. Tinulungan akong bumangon ng mga tao roon at pinakain muna ng almusal. Noong makabawi na ako ng aking lakas, napagdesisyonan ko nang umuwi. Umuwi ako sa aming bahay kahit walang katiyakan sa kung anuman ang magiging reaksyon ng aking mga magulang. Pagdating ko roon, kahit alam kong pagagalitan ako, sinabi ko ang lahat ng nangyari. Wala nang nagawa pa ang aking mga magulang dahil maging sila ay wala ring magagawa upang isalba pa ang aking kapatid na kinatay ng aswang sa liblib na baryong iyon. Ganun pa man, kahit humahagulgol ang aking ina dahil sa lungkot, niyakap niya ako. Maging ang tatay ko ay hindi rin napigilan ang pagluha dahil sa natamo ng aking kawawang kapatid. Kuya Barry, hindi naman ako sinisi sa pagkamatay ng aking kapatid, bagkus ang sabi pa nga ng aking ama, ikamamatay pa raw niya kung nalaman niyang kaming dalawa ay kinatay na ng mga aswang. Mabuti daw at nagawa ko pang iligtas ang aking sarili laban sa mga kampon ng kasamaan. Halos 5 taon kong ininda ang sakit sa aking kalooban dahil sa pagkawala ng aking kapatid. Halos sinisisi ko ang aking sarili sa paglipas ng mga araw. Ngunit ang nanay ko na ang tumigil sa aking iniisip. Sabi niya, hindi ko raw kasalanan ang nangyaring iyon. Siguro ay talagang tadhana lang talaga ng aking kapatid
ang nangyari sa kanya. Magmula noon, napatawad ko na rin ang aking sarili. Ngunit hindi ko pa rin malilimutan hanggang sa ako ay yumao sa mundong ito ang pangyayaring ito nang minsang nasaksihan ko ang karumal-dumal na pagkatay sa aking kapatid dahil lang sa napadpad kami sa isang pista sa kabilang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po in advance kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel dahil, Kuya Bari, sa inyo ko lang po ipinagkatiwala ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Sandro. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosita. Edad 49 na sa kasalukuyang taon. Nakatira dito sa Masbate. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang nakakatakot na nilalang. Nangyari po ang kwentong aking ibabahagi sa inyo noong taong 1980. Tandang-tanda ko ang mga pangyayaring iyon dahil magpasa hanggang ngayon ay naging trauma na ito sa akin. Abala ang aking ina sa pag-aasikaso ng aking kapatid ng mga sandaling iyon. Kaya ako ang nautusang pumunta sa kaibigan ng aking ina na tawagin na lang natin sa pangalang Felicima upang kunin ang karning ibinigay nito sa amin. Dahil sa medyo malayo ang baryong aking pupuntahan, ay dinaanan ko muna ang aking kaibigan na si Belen upang isama ito sa pupuntahan ko. Sandali itong nagpaalam sa kanyang mga magulang upang samahan ako. Ilang sandali pa ay nagtungo na kami sa baryo ng kaibigan ng aking ina. Masaya kaming nagkwekwentuhan habang naglalakad sa aming dadaanan. Halos abutin kami ng 1 oras at kalahati sa aming paglalakad bago namin narating ang aming patutunguhan. Kaagad naman naming tinungo ang bahay ni Aling Felicima at kinuha na ang aming sadya. Dalian nyo ang paglalakad nyo kapag uuwi na kayong dalawa ha, dahil magagabi na at delikado dyan sa dadaanan nyo. Paalala sa amin ni Aling Felicima. Opo, Aling Felicima, uuwi na rin po kami kaagad. Sagot ko bago inabot sa amin ang isang plastik na may lamang karne. Magdidilim na ng mga sandaling iyon. Kaya nagmadali na kaming maglakad ng aking kaibigan. Lalo na at may mga liblib na lugar kaming madadaanan. Habang naglalakad na kami pa uwi, ay tahimik lang kami ng aking kaibigan. Nang sa biglang nakarinig kami ng tunog ng isang asong sumisinghal-singhal na tila ba inuubo ito. Kaya napalingon naman kami sa aming dinadaanan. Malayo na kami sa kabahayanan ng mga sandaling iyon at may kadiliman na. Sakto namang may dala kaming flashlight at lampara kaya may liwanag ang aming dinadaanan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng daanan ay may napansin kaming matandang lalaki sa di kalayuan na nakaupo sa gilid ng aming dadaanan. Liblib na ang lugar na iyon at wala ng kabahayanan kaya nagdahan-dahan lang kami ng aking kaibigang maglakad upang hindi kami mapansin ng matandang lalaki.
Nang abot tanaw na namin ito, ay nagulat at kinilabutang nagtaasan ang aming balahibo sa batok. Dahil sa kitang-kita namin kung papaano lantakan nito ang isang karning hilaw na hindi namin matukoy kung anong uri ng hayop iyon. Kaagad nang nagmadali kaming maglakad nang hindi lumilingon. Nang matansya na naming medyo nakalayo na kami sa matanda, ay tsaka pa lang kami tumigil sa paglalakad upang magpahinga. Halos habol hininga ang aming ginawa upang makaiwas sa matandang hindi namin mawari kung tao nga ba iyon o kung anong klaseng nilalang, dahil kumakain ito ng hilaw na karne. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng isang huni ng wakwak. Kaya napatingala kami sa taas ng mga punong mayayabong. "Belen, anong ingay iyon?" Natatakot kong tanong at napakapit na ako sa braso ng aking kaibigan. Naku, Rosita, hindi ko alam. Ngayon ko lang din narinig ang huning iyon. Tila isang ibon. Nakakatakot na. Bilisan na lang nating maglakad pa uwi. Saad nito sa akin at mabilis na kaming naglakad pa uwi. Halos mangiyak-iyak na kami ng mga oras na iyon habang nangangapa kami sa dilim. Sa kadahilanang nabitiwan pala ng aking kaibigan na si Belen ang kanyang bitbit na lampara kanina noong nagmamadali kaming maglakad upang makalayo doon sa matandang kumakain ng karne. Sandali pa kaming naglakad ng mabilis nang may narinig ulit kami. Pakiramdam namin malapit na ito sa amin. Nagtapang-tapangan akong pumulot ng isang bato para kung sakali mang may mangharang sa aming nilalang ay may pamukpok akong bato. Gayon din ang ginawa ng aking kaibigan. Pumulot din ito ng bato habang nagpatuloy kami sa aming mabilis na paglakad hanggang sa tumakbo na kami. Takbo na ang aming ginawa upang makalayo kami sa huni ng wakwak. Ngunit kahit anong gawin namin ay patuloy pa rin kaming sinusundan nito at patuloy pa rin ang naririnig naming pagpagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga mayayabong na puno. "Halika na, Belen! Bilisan mo! Tumakbo na tayo!" Sigaw ko kay Belen at binilisan na namin ang aming pagtakbo upang malagpasan na namin ang masukal na lugar na iyon. Habang patuloy kaming tumatakbo ay biglang may lumapag na isang malaking ibon sa aking harapan. Kaya kaagad akong napahinto at napaatras. Abot langit ang aking kaba ng mga sandaling iyon at walang kurap-kurap na napatitig sa malaking ibon sa harapan ko. Sa isang kurap lang ng aking mga mata ay nagulat na lang ako at nagtaka dahil wala na sa aking harapan ang ibong malaki kanina. Sa halip ay isang matandang lalaki ang nasa aking harapan ngayon. Nakakaamoy ako ng mabaho ng mga sandaling iyon na parang bang amoy imburnal at naging maalinsangan na ang paligid. Bahagya akong napaatras habang pinipigilan kong mangatog ang aking mga tuhod. Nabitiwan ko na rin ang hawak kong plastik na may lamang karning hilaw. Kulang na lang ay takasan na ako ng ulirat ng mga oras na iyon nang dahan-dahang lumapit sa akin ang matanda.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naririnig ko ang hininga nito na parabang may halak ito sa tuwing humihinga siya. Sobrang nakakakilabot ang hitsura nito na namumula pa ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin at ang mga pangil nito ay mahahaba at walang humpay na pagtulo ng mga malapot na laway nito. Sumisinghot-singhot itong dahan-dahang lumalapit sa akin. Kaya pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay katapusan na naming magkaibigan. Naiiyak na akong napasambit ng tulong. Nang sa walang ano-ano ay may biglang lumagapak sa likod ng matanda. Kaya nanlisik na napalingon ng matanda sa kung sino man ang taong bumato dito na nagmula sa likuran. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at napasalampak na ako ng upo sa lupa. Sandali kong nasilayan ang isang figura ng tao sa di kalayuan. Nakikita ko itong mabilis na tumatakbo papalapit sa amin. Bago pa man ito makalapit sa amin ay nakita kong napagbuno ang dalawa. Parang isang magaan na bagay lang ang lalaki nang buhatin ito ng matanda at ibinato sa masukal na damuhan. Mabilis namang tumayo ang lalaki at sinugod pabalik ang matandang aswang. Nagpunas ako ng mga mata upang makita ko ng malinaw kung sino ang lalaking nakikipaglaban sa matandang aswang na nakita ko. Nang malinaw ko ng masilayan iyon ay nanlaki ang aking mga mata. Dahil ang lalaking nakikipagbuno sa matandang aswang ay ang aking kapatid na si Kuya Eduardo. Nakita kong walang kahirap-hirap na ibinalibag ng aswang ang aking kapatid. Kaya nagmadali na akong pumulot ng bato at nilakasan ko na lang ang aking loob at lumapit sa aking kapatid. "Papatayin kitang aswang ka! Bitiwan mo ang aking kapatid!" Sigaw ko sa aswang pagkatapos ay malakas na binato ko ito. Kaagad din namang nakakilos na din ng aking kaibigang si Belen na kanina lang ay walang humpay na umiiyak ito. Wala na akong pakialam kung ano ang mapulot ko ng mga sandaling iyon. Basta bato na lang ako ng bato sa anumang mahawakan ko sa lupa. Nagsisigaw naman si Belen habang humihingi ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Ilang sandali pa ay may nakita na kaming mga taong papalapit sa amin at kaagad na hinampas ng kahoy ang matanda. Gumapang ng mabilis ang aswang hanggang sa nawala ito sa kakahuyan. Kaagad namang tinulungan kami ng mga taong ito nang makitang may mga galos ang aking kapatid at dinala na ito sa malapit na albularyo. Noong naroroon na kami ay kaagad naman kaming pinuntahan ng aking ina at ang magulang ng aking kaibigan na si Belen. Nag-aalala ang mga itong lumapit sa amin. Ayon dito ay napansin ng kapatid kong wala pa kami kaya nagpresenta itong salubungin kami dahil gabi na at madilim na sa aming daanan. Hindi lubos akalain ng aking ina na may nangyayari na palang hindi maganda sa amin.
Kung alam lang daw niya ay hindi na ito nag-utos pa ng ganoong kaalanganing oras. Ginamot naman ng albularyo ang aking kapatid at tiningnan din nito kung napatakan ba ng aswang ng laway ang tenga nito at nahawaan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ito nahawaan at tanging sugat lang at mga kalmot ang natamo nito mula sa aswang. Laganap na talaga ang mga aswang sa panahon ngayon. Lalo na at medyo liblib pa itong ating probinsya. Kaya dapat mag-iingat kayo palagi at huwag nang magpagabi sa daanan. Wika sa amin ng albularyo habang ginagamot ito ang aking kapatid. Pagkatapos nitong gamutin ng aking kapatid ay may orasyon itong inusal sa akin at inihip iyon. Ayon sa albularyo ay para matanggal ang markang inilagay nito sa aming dalawa ng kaibigan kong si Belen. Makalipas ang ilang araw ay naghilom na ang mga sugat ng aking kapatid. Habang nagwawalis ako sa labas ay narinig kong nag-uusap ang aming mga kapitbahay. Ayon sa usapan ng mga ito ay may isang matandang lalaki ang napatay sa dulo ng baryo dahil naabutan itong kumakain ng hilaw na karne ng aso at nakita rin ito sa taas ng bubungan kaya tinaga ito ng tinaga ng itak. Magmula nang mangyari ang trahedyang iyon, Kuya Bari, ay hindi na ako lumabas pa ng bahay kapag gabi. Tahimik na rin ang aming baryo at wala na kaming naririnig pang mga bali-balita tungkol sa aswang na gumagalang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Rosita. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.